Agree ka ba dun sa sinasabi nilang love for Hungary only? Ano pa talaga yung totoong buhay dito sa Hungary? Welcome to AJ Vlog. Please follow and share. So hello guys, ngayon makakausap naman natin yung isa sa mga kababayan natin. Nagsaserve din siya dito sa Don Bosco Filipino community. At the same time, nag-work siya dito sa Hungary. Hi Mr. Francis. So kamusta ka naman so far? Okay naman, kasi sanay na rin ako. Matagal na akong OFW. So sanay na tayo sa ganitong buhay na medyo malayo sa pamilya. Ngayon, malamig nga lang. Yun lang. Saan ka dati nag-work before ka dito sa Hungary? Dati, South Korea ako for 10 years. Matagal ako doon eh. Halos 29 years old ako nung nag-umpisa South Korea. Oh, pero balita ko mas maganda yung trabaho doon. I mean, yung sahod. Oo, maganda yung sahod doon. Pero, sagad ka naman sa oras ng trabaho. You will be working at least 14 to 16 hours. Kaya na-achieve yung mataas na sahod doon. Ganun ba yun? Pero yung basic, compare dito, mataas talaga. Mataas siya. So, bakit hindi ka na bumalik doon at pinili mo kay Europe mag-work? Ang Korea kasi, kailangan mag-stay ka lang within 10 years. Sagad na yun. Sagad na yun. Ngayon, kung gusto mo magpatuloy, you have to change your visa from skilled, non-skilled kami, E9, which is E9 visa ang tawag ko. So in order for you to ma-achieve mo yung, gusto mo permanent or tuloy-tuloy yung visa mo, kailangan mag-aral ka ng language nila. Ay, gano'n? Oo. Kung di ba bago kayo makarating doon, nag-i-exam kayo? Nag-exam kami. So, ibig sabihin, marunong na kayo nag-aaral kayo yun eh. Saan, di ba tayo mga Pinoy, kailangan mga ganyang exam, may ipasa mo lang okay na. So, hindi pa ganun kahigpit for a short ng time na nag-apply ka kay Korea? Mahigpit na. Kasi as far as I know, I have a member of the family who reside in our side na nag-apply siya, nag-aral talaga siya sa pagsasalita, pagsusulat. Oo. Kailangan alam na lahat, nakakabasa kailangan. na siya, nakakaintindi na siya, may interview talaga na gamit ang Korean language. Ganun talaga. Pati nung ikaw Ganun talaga. As in, pure Korean talaga sa walang halong English. Ganun. So ano naman ang pumasok sa isip mo, bakit kay Europe? Siyempre, pamilyado na ako, natapos na ako yung Europe. So, kailangan may pan-support pa rin ako sa family ko. Do you think Europe is a dream come true to work? For you? A dream come true Ano lang, to work? yung opportunity lang na ginrab ko, parang yun lang. Anong opportunity yung sinasabi? Siyempre, you have to support your family in the future. So, kailangan, kung anong opportunity na dumarating sa'yo, siguro naman, plano ng Diyos yan, itanggapin mo. So, tsaka yung nag-research din ako about sa Hungary, Europe, Hungary. Medyo may value sila pagdating sa family. So, parang madali silang makasama. Yun ba? Tapos of course, Schengen visa, makaka-travel ka dito. Ayun, yun yung maganda kasi. Yun yung maganda sa Europe kasi Yes. Schengen visa. Yes, you can travel anywhere basta kasama siya sa Union. Sa European Union. Ayun, yes. Yun yung opportunity na tinatawag karamihan dito. The opportunity na you can travel to Paris, Italy, Yeah. Spain, na hindi mo kailangan ng malaking pera. Europe to. Yes, hello. Kahit konti ang sahod. Yun Ganun. lang. For what do you think? Anong mas importante sa'yo? Malaki ang sahod o dun sa mas mataas? Alam mo kasi, minsan kasi, maliit nga ang sahod. It's not about, for me, it's not about the salary pag nagtatagal ako sa company. Tama. It's about the people, the environment. Yeah. Diba? Yun din ang pinili ko kung bakit siguro nag-i-insist pa ako dito sa Europe despite na medyo mababa ang ano. Kasi yung mga kasama ko sa Opel, which is my company, napakababait na mga tao dito. Siguro, I'm sure. Tsaka, yun nga, yung hindi ka mape-pressure sa trabaho. Kasi nga, mabait nila, mapagbigay, mga generous sa mga tao dito sa Hungary. Sa totoo lang po. So ngayon, gusto ko malaman kung bakit pinili mo mag-serve regular kay Don Bosco Filipino community. Ginagawa ko na yun dati kasi graduate po ako ng high school ako. Catholic school ako. Naging altar voice ako sa school namin. Lahat ng mga congregations na yan, mga youth congregation na salihan ko. So, hindi na mahirap sa akin para mag-serve sa simbahan. In fact, yung nanay ko, choir din, natutuwa siya, choir din siya sa amin. Natutuwa sa ginagawa ko, yung mga kamag-anak ko doon. So, happy sila, kaya
Tsaka yung ibang mga pare, marami akong pare sa Facebook, nagchat-chat sa akin na maganda yung ginagawa mo, nag-serve ka sa ibang. So ano, Do you think kakatulong ito para maibsan yung lungkot o mabuo yung pagkatao mo dito sa Hungary? Siyempre naman kasi unang-una dyan yung guidance ni Lord, siyempre. Pangalawa, makakamit ka ng mga friends, mga bagong kaibigan. Tapos pangatlo, kung yung free time mo, nagagamit mo siya in a nice way. So, hindi ba nagiging problema yung pagsiserve mo kasi nababawasan yung oras mo sa pamilya mo? Ay hindi, napaka-understanding naman nila pagdating naman sa pag-serve sa simbahan. Yun ang good thing. Oo. Oo. Kasi nga, mga palasimba din sila. Since na-OFW ka for how many years? 10 years? Pang Mga 12 12 years na, na. 12 For years. 12 years. Ano yung mga naranasan mo na hindi typical na nararanasan mo nung nasa Pilipinas ka? Yung mga biggest lowest mo nung mga lungkot mo or yung mga pinagdaanan mo na hindi siya normal, na akala mo na masasabi mo na ayaw mo na. Unang-una, syempre, kasi nag-abroad ako, may pamilya na ako. Unang-una, lumalaki yung anak ko na wala sa piling ko. Physically, yun ang nagiging problema ko. Hindi naman masyadong malaking problema. Basta, suportahan mo lang yung family mo all the way, all out. Para yung, of course, yung tiwala. Kasi, alam naman natin, sa abroad, daming temptations. So do you think money is enough to support them? Or yung physical na appearance? Ay, or hindi naman siguro. as a tatay, kasi sabi mo Oo, may as a pamilya ka tatay. na, meron ka Oo. ng anak. So do you think money is enough to give them, to make them happy? No. Hindi talagang ano. Ang importante yung attention pa rin. So Sa paano mo na pagsama. manage yun para maparamdam mo sa kanila na importante sila sa buhay mo, na sila lang talaga? So everyday kasi, pag may mga gaps ka from work, doon ibigay mo sa kanila lahat. Kasi napaka-liit lang ng oras natin dahil trabaho tayo, syempre. Tapos yung oras na para sa pamilya, syempre, modern technology tayo. Tawagan mo sila parati, i-kumusta mo parati. Kahit 24/7 Okay, pa natin kausap oo. yung pamilya natin kasi hindi na yun yung barrier natin. Oo, ngayon, yun. Di ba? Kasi Oo. nasa modern world na tayo eh. Ano pa talaga yung totoong buhay dito sa Hungary? Ang daming natatakot na mga fellow kababayan natin sa Pilipinas kasi takot sila sa buhay na anong meron dito. Correct. Parang Pilipinas din ang Hungary. Mhm. Oh, promise. Kasi bukod sa Katoliko dito, Yes, yes. Katoliko dito, yung pinapahalaga nila yung pamilya dito sa Hungary. Kaya nga every Saturday and Sunday, mostly mga sarado yung mga malls dito. Kasi nga, nilalaan nila para sa pamilya. Yun ang kagandahan dito. Nasaktan ka na ba sa mga tao na mga nakakasama mo? Importante kasi yan sa bilang OFW kasi yung ginagalawan natin is maliit lang. Yun yung mga nakakasama natin sa work, nakakasama natin sa bahay, sa dorm natin. So, dumating ka na ba sa point na parang gusto mong mag-out kasi nasasaktan ka sa mga tao? Kasi minsan may mga tao kasing sensitive. Yun kasi nagiging problema dito eh. Yung, kaya hindi nagkakasundo yung mga tao kasi yung pagiging insensitive ng mga OFW. Sa experience ko, siguro wala akong... Kasi marunong ako mag-adjust eh. Kasi palakaibigan ako. Marunong ako mag-adjust sa mga ugalit ng bawat isa. Marunong ako makisama. Kasi wala akong naranasang nasaktan ako or meron din naman ako na-offend kasi mapagbiro talaga ako malikot. Pero yung major na problema ganyan, wala akong na-experience sa naging 12 years kung nasa abroad. Isama naman kasi yan eh. Okay, as long as marunong kang Oo, makisama, magsama, no? oo. Tsaka piliin mo lang lagi yung tama sa Tama, tingin oo. mo. Pero gusto ko malaman, paano ka nag-adjust bilang OFW? Nung una mo, bilang isang OFW, nung unang-una. For sure, kasi iba yung buhay sa Pilipinas. Oo, compared kasi sa unang-una kasi sa Pilipinas, yung trabaho ko doon, more on office. Naging office staff ako for matagal. Tapos nung nag-abroad ako, kaiba, which is factory, bakal. So yung immersion ko from being sa office, napakahirap na ganun. Pero of course, everyday ginagawa mo, na-absorb mo na yung mga trabaho bilang isang OFW. Ano yung mga pagkakamali mong desisyon na gusto mong balikan para itama? Siguro yung pinaka pagkakamali kong desisyon sa buhay, yung hindi ako nag-focus sa pag-aaral ko. Kasi yung kapatid ko, kasi tatlo lang kami, they are both
bachelors, yung isa nurse, mga successful sila sa buhay nila. So ako, siguro yung plano sa akin ni Lord nga, mag-OFW ka na lang kasi nga, nagbulakbol ka sa pag-aaral, ako yung black sheep sa family. Lang? Do you think lang? Ang dami Hindi. na mangarap ng maging Hindi, OFW. kasi pag OFW mostly, skilled person ka compared to knowledge. Ang knowledge kasi, you have to focus yung theories, yung pag-aaral, matagal na panahon yan eh. Ikumpara mo sa ating mga OFW, skilled lang tayo, which is we have to practice it every day. So, paano naman binago yung buhay mo doon sa sabi mo nga, hindi mo natapos yung pag-aaral mo? Yun nga siguro, kasama sa plano si Lord, syempre. So, may skill ka naman, kailangan i-adapt mo lang sa pang-araw-araw mong buhay para maging successful ka kung saan ka man mapunta. Paano ka naman nag-grow into a better person? For sure naman, you started to be immature, di ba? Nag-start ka maging immature. Gusto ko malaman, Ay, dito ka na oo, ba sobra. dito ka na ba nag-matured? Dito ka na nag-grow? Sobra akong pasaway talaga nung kabataan ko, kahit tanungin yung mga parents ko. Sa lahat ng anak niya, ako yung yung mga yung pinaka-sakit sa ulo. Siguro na lang, dala ng, kasi family ko, palasimba talaga eh. Both from my grandmother and sa mother side ko, sa father side ko, mga palasimba. Siguro nakikita ko rin sa kanila yung kung paano mag-grow into a better person. Na-apply ko siya in everyday life. So, ibig sabihin, ano mo yung family mo? Oo, yung parents mo talaga? pinaka-motivation ko talaga, yung family motivation. ko. Yun ang naging, siyempre lahat naman tayo, family talaga yung unang kakapitan natin pag may mga problema tayo. So, isa ka sa mga lucky enough na hindi ka dumaan sa mga super Oo, na pagsubok. so hindi ako Talaga? Promise yan, wala akong super. Kasi ang galing napaka-supportive ng family ko. Ang swerte, so hindi ko. After mo sa Korea, Francis, ilang taon ka o ilang buwan ka pa nagtambay sa Pilipinas bago mo nakita si Hungary na hire? 1 year lang. 1 year. Umuwi ako noong March 2021. Then 2022, nakabuo kami ng pangalawa ng misis ko. Yun, inilaan ko ng isang taon. Then, napag-isip ko, nadalawa na anak ko. So, kailangan magtrabaho ulit ako. Paano mo naman nakita si Hungary na nangangailangan dito ng mga Pilipino? Sa Facebook lang, through website, sa workabroad.ph. Nag-apply lang ako online sa workabroad.ph. Then, tinawagan din ako. Anong agency mo sa Pilipinas? Philor. Philor. So, agad ka tinawagan nung nag-decide ka na mag-apply? Oo, kasi sabi ko nga, kung ano yung unang opportunity na dumating sa akin, ginagrab ko agad yan. Kasi mahirap pa nagpasin pagka ganyan. So, alam mo na yung offer dito? Tsaka yung skills na hinahanap nila, may alam ako. Kaya hindi akong dalawang isip din. So, alam mo na yung offer? Yes. Offer? So, rinawin mo? Unang tawag pa lang, medyo nag-alang na ako kasi mababa. Yes, exactly. Pero sabi ng misis ko, grab mo na habang ganoon naman tayo ang OFW eh. We have to share our talent sa ibang bansa para ma-develop ang skills natin in the future. So, bilang experience, kinuha ko na rin. Ginrap ko na. So, do you think you can stay here for good? Or Hopefully, yes, of course. Kaya nga, work out ko kung paano, naka-Hungarian class ako. So, siguro isa yan sa mga qualifications. Then, syempre, trabaho ko na mabuti sa kumpanya mo. Yes. Para maganda performance kasi dito. Pag mapansin ka ng employer mo, siguro naman, pagbibigyan ka pa ng pagbibigyan. oo, naniniwala kasi ako na first impression and last. Oo. Diba? Kung nagpakita ka ng mabuti at nag-invest ka, parang sa tao lang yun. If you invest good to others, babalikin sa'yo in return good. Bakit naman ako magiging mabuti sa'yo kung ang ini-invest mo sa akin is puro bad? Madami kasing nasisirang pamilya kapag OFW. Ito ay para lang aware din yung mga taong gustong mangarap papunta dito kung ano yung mga kapalit and consequences. Actually, ito unahan ko na, life is always a matter of choice, diba? So, ikaw ang pipili ng buhay na kung saan, kung ano ang gusto mo. So, have you ever been try to, para maiba yung landas? Pahiramin lang muna. Ha? Ba't ka natatawa? Wala. Kasi ikaw, sabi mo, ito yung goal mo, so family ka, ito. So, gusto ko malaman kung nasubukan mo na ba mawala sa landas at tapos napagsisihan mo ba yun? Ano yung mga consequences na naharap mo that time?
Normal naman siguro sa mag-asawa yung, siyempre, malayo kayo. Yung trust issue, medyo nawawala pagka ganun. Pero hindi naman totally na nagawa ko. Nagawa ko talaga sa ano. Naiiwasan naman yan pagka maganda yung usapan yung, kasi kailangan sa relasyon, kailangan mutual kayo. No, Nagpapalitan sabi kayo. nga sa bago kong in a relationship, both partners should be mutual give and take. Oo, yun Yan, ang ganda oo. sa isang Kasi hindi relasyon. pwedeng ikaw lang Wala kang dapat itago. Although may pagdududa, hindi maiiwasan sa mga misis natin, sa mga misis namin, di ba? Mga babae pa na malalakas ang instinct yan. I tried, I'll be honest, I tried, pero wala naman nangyari. Walang nangyari. Which is, uuwi ka rin sa pamilya at sa pamilya mo. In the near future. in the near future. Oo. Ngayon, tanungin naman natin si Mr. Francis tungkol dito kung ano yung reaction niya. Agree ka ba dun sa sinasabi nilang love for Hungary only? Yeah. Do you agree about that? Hindi ako agree sa Hungary for love lang Kasi, di ba tayo, ilang years lang tayo, 2 taon lang tayo dito. Yung pinaka-contract natin, 2 taon Parang hindi ko kaya rin na ganun lang. But, so ano naman ang ma-advise mo sa ating mga Filipinos na gustong pumunta dito kay Europe? Ayun, sa mga nangangarap papunta dito sa Europe, magbaon kayo ng maraming pasensya. Tapos yung control niyo yung sarili niyo sa mga sinasabi nitong Hungary for love na yan. Kailangan mag-control kayo kasi gagastos pa kayo. Yung igagastos niyo, padala niyo lang sa pamilya na lahat. Yung magiging peaceful pa yung buhay niyo. Follow na kayo sa mga vlogs niya. Kasi pag gusto niyo mag-abroad, yung mindset niyo, mara-ready niyo. Yes! Madami kayong matututunan. Thank you so much, Mr. Francis. Thank you so much. Until next time. Bye-bye.